Sa 2026, ang taon ng apoy na kabayo, may isang bagay na gagalaw ng napakabilis, parang ang tadhana ay ayaw ng manahimik. Isipin mo, gigising ka isang umaga at mararamdaman mo ito isang biglaang pag-ikot ng swerte, isang pintong bumubukas, isang mensaheng dumarating, at ang enerhiya ng pera na bumabalik matapos ang napakatagal na pagkaantala. Pero ito ang twist, hindi lahat ng Chinese zodiac ay makakaranas ng parehong biyaya. 7 palatandaan lang ang nakapwesto para tanggapin ang pinakamalakas na alon ng swerte, proteksyon, at oportunidad. At may isa rito na sobrang hindi inaasahan na pwedeng magbago ng paraan kung paano mo tinitingnan ang sarili mong landas. Manatili ka hanggang dulo dahil ang #1 ay maaaring ikaw at ito na ang turning point mo. Maligayang pagdating, hindi ito basta isa na namang zodiac list. Isa itong Feng Shui style na prediction story para sa taon ng apoy na kabayo. Isang taon na kilala sa bilis, matapang na pagbabago, at makapangyarihang turning points. Sa video na ito, ibubunyag natin ang 7 pinakamaswerteng Chinese zodiac signs na pinakanakaayon sa kasaganaan, proteksyon, at mga hindi inaasahang oportunidad sa 2026. Isipin mo ito na parang mapa ng enerhiya, ipinapakita kung saan lumalakas ang daloy ng pera, kung saan bumubukas ang mga pintuan sa career, at kung aling mga tanda ang nakakakuha ng dagdag na espiritual na panangga laban sa malas at mga pagkaantala. Habang binibilang natin mula #7 hanggang #1, magbabahagi rin ako ng mga simpleng Feng Shui tips na pwede mong gawin agad, maliliit na ayos sa iyong espasyo na makakatulong para sumabay ka sa Fire Horse energy imbes na lamunin ka nito. I-comment ang Chinese zodiac sign mo sa baba, at manatili hanggang dulo, dahil posibleng ikagulat mo ang #1 sign. Story setup, ang enerhiya ng Fire Horse. Isipin mo ang taong ito na parang isang mailap na kabayong gawa sa apoy, maganda, makapangyarihan, at imposibleng hindi mapansin. Ang Fire Horse ay hindi naglalakad ng dahan-dahan. Humaharurot ito, nagtutulak, at pinipilit ang paggalaw. Kung matagal ka nang natigil sa iisang routine, naghihintay ng tamang oras, ito ang klase ng taon na gumagawa ng oras para sa'yo, minsan marahan, minsan biglaan. Sa Feng Shui, ang ganitong taon ay hindi lang tungkol sa swerte, tungkol ito sa momentum. Ang enerhiya ay hindi nananatiling nakatigil. Alinman ay dumadaloy ito papunta sa'yo o lumalagpas ito sa'yo. Kaya may mga tao na mararamdaman na parang bumibilis ang buhay, may bagong oportunidad, may biglaang pera, may random na tulong mula sa taong hindi nila inaasahan. Pero may iba ring parang nalulunod dahil ang enerhiya ng Fire Horse ay kayang ilantad kung ano ang magulo, mabigat o barado. Isipin mo ang buhay mo na parang bahay. Kapag magulo ang pasukan, nag-aalangan ang biyaya sa pintuan. Kapag madidilim ang mga sulok, dumadami ang mga alalahanin sa katahimikan. Pero kapag malinaw ang espasyo, kapag malinis ang intensyon mo, ang Fire Horse ay nagiging kakampi mo. Nagdadala ito ng tapang. Nagdadala ito ng aksyon. Nagdadala ito ng mga sa wakas na sandali. At dito pumapasok ang Chinese zodiac. Dahil hindi lahat ng sign ay tatanggap ng apoy na ito sa parehong paraan. Para sa 7 zodiac signs, ang enerhiya ng Fire Horse ay aayon na parang perpektong hangin sa likod nila, tinutulak sila pasulong na may mas magandang timing, mas matibay na proteksyon, at mas malinaw na daan papunta sa yaman. Paano gumagana Geni ranking NAEK? Bago natin ibunyag ang unang sign, itakda muna natin ang mga tuntunin dahil sa Feng Shui, ang swerte ay hindi lang may magandang nangyayari. Ang swerte ay enerhiya na gumagalaw pabor sa'yo. Para sa countdown na ito, husgahan ang bawat zodiac base sa 4 na puwersa. 1. Daloy ng kayamanan, wealth flow, hindi lang malaking pera, kundi tuloy-tuloy na kita, bigla ang swerte, refund, regalo, at pera na dumarating mula sa hindi inaasahang pintuan. 2. Career at oportunidad, career & opportunity, pagtaas ng visibility, suporta mula sa mahahalagang tao, pagkakataong mag-level up, at ikaw ang napipili kapag pinaka-importante. 3. Enerhiya ng proteksyon, protection energy, pag-iwas sa pagkalugi, paglayo sa toxic na tao, pag-iwas sa malas na timing, at pakiramdam na parang may espiritual na panangga. 4. Timing at momentum, timing & momentum, mabilis ang Fire Horse. Ang mga sign na kaya sabayan ang bilis nito ay makakasakay sa alon. Ang mga sign na tumatanggi sa pagbabago ay mararamdaman na parang itinutulak. 5. Ang rabbit hindi humahabol sa atensyon. Ang rabbit hindi nag-aanunsyo ng tagumpay.
Pero sa taon ng Fire Horse, ang enerhiya ng Rabbit ay nagiging delikado sa magandang paraan. 6. Ito yung klaseng swerte na titingnan ka ng mga tao at iisipin nilang okay lang siya, habang sa likod ng lahat, tahimik na gumaganda ang buhay mo. Isang maliit na oportunidad ang nagiging tuloy-tuloy na pinanggagalingan ng pera. Isang side plan ang nagiging totoo. Isang usapan na muntik mo nang hindi gawin ang magdadala ng tulong na hindi mo inaasahan. Pero ito ang babala, ang Fire Horse energy ay maingay, atat, at mabilis. Nanalo ang Rabbit sa pagiging kalmado, pero pwedeng matalo ang Rabbit kapag nagsimula kang magduda sa sarili mo dahil parang mabagal ang progreso. Huwag mong sirain ang sarili mong biyaya sa kakukumpara ng timeline mo sa timeline ng iba. Feng Shui tip para sa Rabbit. Linisin ang entryway at shoes area. Sa Feng Shui, ang masikip at magulong pasukan ay humaharang sa bagong chance. Panatilihing maliwanag, malinis at bukas ang pinto dahil ang swerte pumapasok na parang bisita. Kapag mabigat ang pakiramdam sa entrance, nag-aalangan ang biyaya. Rabbit, totoo ang pag-angat mo. Tahimik lang. At ang susunod na sign, hindi sila aangat ng tahimik. Aangat sila dahil mapapansin sila ng isang makapangyarihang tao. #6 baka, nakatagong suporta, matibay na stability sa pera. Ang ox ay ginawa para sa tibay. Kahit parang hindi patas ang buhay, tuloy pa rin ang ox. At sa taon ng Fire Horse, ang tibay na yan sa wakas may balik. Ang swerte ng ox sa 2026 ay parang may nabubuong pundasyon sa ilalim ng paa mo. Hindi lang may perang darating, kundi mas nagiging reliable ang pera. Hindi agad mawawala ang pressure, pero ang takot unti-unting lumiliit. Mapapansin mo, parang gumagaan ang bills, mas solid ang opportunities, at mas sineseryoso ka na ng mga tao. Ito ang espesyal na biyaya, ang ox ay humihila ng hidden support ngayong taon. Pwedeng boss, client, mentor, o kahit kapamilya na biglang magdedesisyon na tumulong. Minsan hindi tao, minsan sistema mismo ang biglang pabor sa'yo. Isang approval na na-delay. Isang contract. Isang breakthrough sa maliit na negosyo. Isang balik na sobrang tagal mong hinintay. Pero ang babala para sa ox ay pride. Kayang i-trigger ng Fire Horse ang katigasan, kaya ko mag-isa. Huwag. Huwag mong dalhin mag-isa. Sa taon na ito, tanggapin ang tulong. Tanggapin ang teamwork. Tanggapin ang shortcut kapag inialok ng universo. Feng Shui tip para sa ox. Ayusin ang anumang taga sa bahay, lalo na ang tumutulong gripo. Sa simbolismo ng Feng Shui, ang leak ay pera na lumalabas. Panatilihin ding malinis ang wallet, alisin ang lumang resibo, sirang card, at mga papel na walang silbi. Nirerespeto ng money flow ang kaayusan. Snake, ang swerte mo sa taon ng Fire Horse ay parang may bumabalik, hindi laging tao, pero isang pagkakataon. Isang delayed payment. Isang na-miss na oportunidad na bumabalik sa bagong anyo. Isang pintong minsang nagsara muling bumubukas, tahimik, na parang sinasabi ng universo, heto. Subukan mo ulit pero ngayon mas matalino. Ang snake ay likas na strategic, at yan mismo ang dahilan kung bakit pabor sa'yo ang 2026. Habang ang iba ay nagmamadali at nauubos, ikaw gumagalaw ng may precision. Nakakakita ka ng patterns. Ramdam mo ang timing. Sa mabilis na enerhiya ng taong ito, ang kakayahang yan ay nagiging secret weapon mo. Pero may babala, pwedeng tuksuhin ka ng Fire Horse na maging impulsive sa gastos o risky sa desisyon dahil parang malapit na ang swerte. Huwag mong ipagkamali ang dumarating ang swerte sa walang hanggan ang pera. Kapag naging pabaya ka sa biyaya, ang apoy na nagpapainit sa'yo pwede ring sumunog sa'yo. So paano mo ilalock ang blessing? Feng Shui tip para sa snake. Maglagay ng maliit na bowl o garapon na may siyam na barya sa wealth corner mo, likod kaliwang sulok ng bahay o sala mula sa main entrance. Panatilihing malinis at huwag galawin. Simbolo ito ng pera na iniingatan at pinoprotektahan. At panatilihing maliwanag ang sulok na yon, walang basura, walang kalat, walang sirang gamit. Snake, hindi lang dumarating ang pera mo. Bumabalik ito na may kasamang aral. Rooster energy ay matapang, visible, at handang makita, at sa taon ng Fire Horse, ang visibility na yan ay nagiging biyaya. Rooster, ganito ang itsura ng swerte mo sa 2026, ginagawa mo lang ang normal mong routine, iniisip mong walang special na darating tapos bigla, ikaw ang hinahanap ng pagkakataon.
Isang tawag. Isang mensahe. Isang alok. Isang chance para pumasok sa mas malaki. Pwedeng mas magandang trabaho, mas mataas na bayad na client, business opportunity, o partnership na maglalagay sa iyo sa mas malakas na posisyon. Hindi ito yung swerte na pabulong. Ito yung swerte na nagsasabing, humakbang ka. Ngayon. Pero ito ang panganib para sa rooster, pride at perfection. Baka mag-overthink ka. Baka madelay ka kasi gusto mong handa ang lahat. Ang fire horse energy hindi nagbibigay ng reward sa walang katapusang paghahanda. Binibigyan ito ng direksyon ang tapang. Kapag masyado kang nag-atubili, may ibang upo sa upuang para sa'yo. Feng Shui tip para sa rooster. Linisin at i-energize ang work zone mo, desk, laptop area, o kung saan mo hinahawakan ang pera. Alisin ang kalat, punasan ang ibabaw, at maglagay ng simbolo ng success, gaya ng gold accent, trophy, o kahit malinis na notebook na may label na opportunities. Sa Feng Shui, ang respetadong workspace ay humihila ng respetadong alok. Rooster, kapag dumating ang moment mo, huwag mong hintayin ang perfect. Piliin mo ang brave. Dragon, ang enerhiya mo sa Fire Horse Year ay hindi maliit. Ito'y commanding. Sa 2026, ang swerte ng Dragon ay parang bumabalik ang kapangyarihan sa kamay mo. Hindi lang money opportunities, kundi proteksyon laban sa traps, bad deals, peking kaibigan, emotional manipulation, at financial loss. Mapapansin mo ang kakaiba, ang mga sitwasyong pwedeng sumira sa'yo biglang hindi nangyayari. Ang planong pwedeng bumagsak nagre-redirect sa huling segundo. Ang mga taong gustong humarang nawawalan ng impluensya. Ito ang tinatawag ng Feng Shui na strong backing energy, parang may mga di nakikitang puwersang nakatayo sa likod mo. Pero babala, Dragon, pwede kang maging sobrang intense. Pwedeng palakasin ng Fire Horse ang galit, atat, at ego. Kapag emosyon ang pinairal mo, gumagawa ka ng kaaway na hindi kailangan. Nagiging tunay ang power mo kapag kontrolado. Ang best move mo ngayong taon, kalma pero dominante, gumalaw na parang alam mong protektado ka. Feng Shui tip para sa Dragon. Gumawa ng simpleng protection cleans, buksan ang bintana ng ilang minuto, tapos walisin o punasan ang sahig mula sa likod ng bahay papunta sa pinto, simbolo ng paglabas ng negative energy. Maglagay ng maliit na bowl ng asin malapit sa entrance ng 24 oras, tapos itapon. Simbolikong proteksyon ito, nililinis ang daan para pumasok ang swerte ng malinis. Dragon, hindi mo hinahabol ang swerte ngayong taon. Sinusundan ng swerte ang galaw mo. Rat, sa taon ng Fire Horse, mabilis ang swerte mo. Matalas. Halos hindi ka panipaniwala. Ito yung taon na pwede kang makaranas ng biglang pagdami ng opportunities, bagong income streams, paglago ng negosyo. Unexpected help o isang lucky meeting na babago ng landas mo. Ang rat ay resourceful at nire-reward ng taong ito ang skill na yan. Nakikita mo ang mga bukas na pinto na hindi napapansin ng iba. Alam mo kung paano gawing totoong panalo ang maliliit na chance. Ang money luck mo dadaan sa timing, tamang mensahe sa tamang oras, tamang taong makarinig ng pangalan mo, tamang deal na lilitaw noong muntik ka ng sumuko. Pero may babala, kapag mabilis ang pag-angat, maraming mata ang tumitingin. Hindi lahat pumapalakpak sa success mo. Kayang guluhin ng Fire Horse ang jealousy, chismis, at evil eye, energy sa mga umaangat. Protektahan ang plano mo. Huwag ipagsabi lahat ng maaga. Gumalaw ng tahimik. Manalo ng malakas mamaya. Feng Shui tip para sa rat. Panatilihing maliwanag at welcoming ang front door area. Palitan ang patay na bumbilya. Linisin ang pinto. Kung kaya, maglagay ng maliit na doormat at panatilihing maayos dahil sa Feng Shui, sa entrance pumapasok ang opportunities. At huwag magtago ng magulong wallet. Ang magulong wallet ay senyales ng hindi pagrespeto sa money energy. Horse town mo ito. Sa 2026, ang Fire Horse energy hindi lang tumutugma sa'yo, pinapalakas ka nito. Parang tinaasan ng universo ang volume ng confidence mo, magnetism mo, at lakas mong umusad. Bumubukas ang mga pinto kapag nagdesisyon kang kumilos. Dumadaloy ang pera kapag tumigil ka ng magduda sa worth mo. Mas napapansin ka. Mas mabilis kang nahahabol ng oportunidad. Pero klaruhin natin, ang swerte mo hindi automatic. Nanalo ang horse kapag pumipili ng direksyon. Ang apoy na walang direksyon nagiging gulo.
Ang apoy na may focus nagiging kapangyarihan. Ito ang taon kung saan ang pinakamalaking biyaya mo ay momentum, ang kakayahang makatakas sa delays, makabasag ng lumang cycle, at pumasok sa bagong level ng buhay. Maaaring maramdaman mo na parang inakalaan kang gumawa ng mas malaki. Hindi random ang pakiramdam na yan. Alignment yan. Pero babala para sa horse, huwag mong sunugin ang sariling daan sa pagkainit. Huwag kang makipagtalo sa tadhana. Huwag kang magmadali sa drama. Gamitin mo ang energy mo para magbuo, hindi para magpatunay. Feng Shui tip para sa horse. Pumili ng isang prosperity anchor sa bahay, wealth corner, desk, o living room table. Panatilihing malinis at intentional. Maglagay ng bagay na sumisimbolo ng abundance, coins, gold accent, healthy plant, o success symbol. At pinaka-importante, alisin ang sirang gamit. Ang sirang bagay may dalang sirang enerhiya. Bonus, wala sa top 7. Gawin ito para palakasin pa rin ang swerte mo. Kahit wala ang sign mo sa listahang ito, may itinuturo ang Feng Shui na napakalakas, ang swerte pwedeng imbitahan. Hindi mo kailangan ng perpektong astrology, kailangan mo ng malinis na energy at malinaw na intensyon. 3 quick boosters para sa 2026. Mag-declutter ng isang key area, lalo na malapit sa entrance. Lumang kalat katumbas equals lumang delays. Ayusin ang leaks at mga sirang bagay. Tagas katumbas equals pera na lumalabas. Sirang gamit katumbas equals stock na resulta. Liwanagan ang bahay. Ang ilaw ay galaw. Ang dilim ay stagnation. Kahit isang mas maliwanag na sulok, pwedeng mag-shift ang pakiramdam ng buong space. Babala sa taon ng Fire Horse, 5 pagkakamaling kayang harangin ang swerte, huwag mong hayaang mangyari ito. Kahit isa ka pa sa mga pinakamaswerteng signs, pwede ka pa ring subukin ng Fire Horse Year, dahil ang apoy hindi lang nagbibiyaya, nagbubunyag din ipinapakita nito kung ano ang magulo. Ano ang mabigat? Ano ang matagal nang binabaliwala? Narito ang 5 pinakamalalaking pagkakamali na pwedeng tahimik na mag-cancel ng swerte na papalapit na sayo. Kumakapit sa mga sirang gamit, baka sakali. Basag na salamin, sirang upuan, lumang bagay na hindi mo na ginagamit sa Feng Shui, ito ay stock energy. Sa mabilis na taon, ang stock energy nagiging delays. Kung gusto mo ng mas mabilis na oportunidad, alisin ang mga bagay na sumisimbolo ng hindi gumagana. Pinapabigat ang pakiramdam ng entrance. Ang front door mo hindi lang pintuan, ito ang bibig ng enerhiya. Kapag may tambak na sapatos, kalat, random na bag, at lumang kahon, parang sinasabi mo sa biyaya, diyan ka muna sa labas. Pero ang Fire Horse energy hindi naghihintay. Lumalagpas ito. Maagang pagsasabi ng mga plano. Maingay ang energy ng taong ito. Madaling ma-excite. Pero may mga biyayang marupok pa sa simula. I-announce mo ang success kapag totoo na, hindi habang nabubuo pa lang. Protektahan mo ang growth phase mo. Pagmamadali ng desisyon dahil parang imabilis ang taon. Ang Fire Horse energy lumilikha ng urgency. Pero ang urgency hindi laging destiny. Ang pinakamagandang galaw ay matapang na aksyon na may linaw, hindi aksyon dahil sa panic. Magulong money zone, wallet, desk o bills area. Ang wallet na punong-puno ng lumang resibo ay parang sinasabi sa pera, hindi ka mahalaga. Linisin mo. Arespeto mo. Bigyan mo ng espasyo dahil ang nirerespeto mo, bumabalik ng mas malakas. 7-day prosperity reset, simpleng Feng Shui routine na pwede mong gawin kahit kailan. Kung gusto mong sumabay sa Fire Horse energy, kahit nasa top 7 ang sign mo o hindi, gawin mo itong 7-day reset. Hindi ito komplikado. Consistent lang. At sa Feng Shui, ang consistency ay kapangyarihan. Day 1, linisin ang isang sulok. Pumili ng isang sulok sa bedroom o living room. Alisin ang basura, unused items, at anumang sirang gamit. Parang sinasabi mo sa universo, gumagawa ako ng espasyo. Day 2, liwanagan ang entrance. Punasan ang pinto, linisin ang paligid, palitan ang patay na bumbilya kung meron. Kahit maliit na ayos lang, senyales ito ng welcome energy. Day 3, linisin ang wallet. Itapon ang lumang resibo. Itira lang ang kailangan. Ayusin ang bills ng maayos. Simboliko ito, pero sa energy work, mahalaga ang simbolo. Day 4, water reset. Siguraduhing walang tumutulong gripo. Maghugas ng ilang baso o lalagyan.
Sa Feng Shui, ang malinis na tubig ay malinis na daloy. D5. Salt cleans, gentle version. Maglagay ng maliit na bowl ng asin malapit sa entrance ng isang gabi, tapos itapon kinabukasan. Simple itong reset symbol, hindi komplikadong ritual. Day 6. Intention paper. Sumulat ng isang malinaw na money intention. Steady income enters in my life, I receive new opportunities. Itago ito sa malinis na lugar, sa loob ng notebook o drawer, hindi sa sahig, hindi sa ilalim ng kalat. Final story ending, ang pinto, ang apoy, at ang tamang timing mo. Isipin mo na nakatayo ka sa isang tahimik na hallway na puno ng mga pinto. Sa mahabang panahon, sinubukan mong buksan ang mga hawakan, may ilang nakakandado, may ilang mabigat, may ilang bahagya lang bumubukas. Unti-unti mong naisip, baka hindi na talaga magbabago ang hallway. Tapos dumating ang fire horse. Hindi para takutin ka kundi para liwanagan ang daan. Bigla mong mapapansin ang isang bagay, ang mga pintong na natiling sarado ay hindi ka pinarurusahan. Pinoprotektahan ka lang nila mula sa maling kwarto. At ngayon, ang tamang pinto hindi lang bumubukas ito ng mabilis. Kaya mahalaga ang timing sa 2026. Ang swerte ay hindi lang iano ang matatanggap mo. Swerte rin ito sa ano ang sa wakas bibitawan mo. Lumang takot. Lumang pagdududa. Lumang pagkaantala. Kaya kung nasa top 7 ang sign mo, gawin mo itong mensahe, huwag sayangin ang alon. At kung wala sa top 7 ang sign mo, gawin mo itong mensahe, ang swerte ay hindi label, enerhiya ito na pwede mong imbitahan. Dahil sa Fire Horse Year, hindi ginagantimpalaan ng universo ang puro paghihintay. Ginagantimpalaan nito ang taong nakakarinig ng bulong at kumikilos.